Hi future engineers, palagi ba kayong stressed, pagod at tinatamad? Pero gusto niyong pumasa at mag-top sa college and board exam? Subscribe and watch all my videos and I promise na magiging the best kayo sa engineering in short period of time. Hi engineers, kung nahihirapan at tinatamad kayo mag-memorize ng formulas, bibigyan ko kayo ng mabilis na paraan para ma-memorize nyo kaagad. Specifically kapag related sa conservation of energy, okay? So ano ba yung kailangan natin para makapag-memorize ng mabilis? Una, association. Ikalawa, repetition, okay? So let's start. Pag conservation of energy, tandaan nyo may anim, okay? Anim. Ano ba yung anim na yan? So we have energy, heat, specific heat constant, work, entropy, and systems. So paano nyo mamememorize ng mga to? O kailangan i-memorize nyo din to. So gagamit tayo ng mnemonics. Ano ba yung mnemonics? So for example, tingnan natin she, su. Okay? So sulat natin. She, su. Ito, she, su. Ano yung S? S is specific heat constant. So pwedeng ganun yung tignan. H, heat, E, energy, S, systems, E, entropy, W is for work. Okay, yun yung association. Tinitignan natin kung paano sila lumabas from a single topic. Okay, now, pag alam mo na itong subsystem, saka tayo pupunta sa specifics. Okay, per energy, meron tayong apat. Okay, we have potential energy, kinetic energy, internal energy, yung uppercase, yung lowercase, specific internal energy. Dito yung malaking H, total enthalpy, yung lowercase h, specific enthalpy. Okay, pag potential energy, meron tayo tatlong formulas. Pag kinetic energy, tatlo din. Pag internal energy, 6. Enthalpy, 6. Okay? So pag heat, dalawa lang yung formulas niya. Pag specific heat constant, meron tayong 4. Okay? Ano ba yung 4 na yun? We have Cp, Cb, K, and R. So under Cp, dalawang formula. Cb, dalawa. K, isa. R, dalawa. Okay? Pagkatapos noon, pupunta tayo sa work. Sa work, meron daw tayong tatlo. Ano ba yun? Wn, Wf, Wsf. Okay? Pagdating sa entropy, okay? So wala siyang subsystem, dalawa lang yung formulas niya. Pagpunta natin ng systems, meron tayong dalawa. Open system, meron din siyang dalawang formulas. Closed system, may 2 formulas. Okay. Now, paano natin may sasalpak yung repetition? Diba? Ang una yung tatandaan para ma-memorize nyo lahat dito, dito muna kayo mag-focus. Pag kaya nyo nang isulat to nang walang kopya, okay, saka tayo pupunta sa mga specific formulas. Okay? So under energy, di ba sabi natin kanina may 4. Okay? Pag potential, 3. So may 3. Kinetic, 3. Internal energy, 6. Enthalpy, 6. So punta tayo ng potential energy. So kailan ba nagagamit tong potential energy? So nagagamit to kapag may elevation. So paano yung elevation, engineer? For example, ito yung ground. Tapos yung object mo nandito. Di ba meron siyang elevation or height? Okay? So sabi, meron tayong tatlong formulas. Ano yon? So we have mgh, okay? M for mass, G for gravitational acceleration, and H yung height or elevation. Ngayon, ikalawang formulas, pag nakakita kayo ng triangle or delta, ibig sabihin yan change, okay? So, ang mag-change lang sa kanya is yung elevation, okay? Yung change na yan, pwede mo siyang tignan na H sub 2 minus H sub 1, pwede rin H sub 3 minus H sub 2, etc. etc. Okay? Then, pwede rin siyang change in potential energy 2 minus potential energy 1. So, pag given yung dalawang potential energy, ito yung gamitin mo, diba? Next, kinetic energy. Kailan magagamit si kinetic energy? So magagamit to kapag may motion or gumagalaw. So under kinetic energy may tatlong formula. So kinetic energy is 1/2 mv squared. M, mass. B na may ganon, velocity. Okay? Pag change in kinetic energy, okay, ang magbabago sa kanya velocity or etong given na dalawang kinetic energy. Okay? Then punta tayo ng internal energy. So internal energy may uppercase U, may lowercase u. Pag uppercase U, ibig sabihin ng total internal energy. Pag lowercase, ibig sabihin specific. So, ano pinagkaiba niyan? Pag total, may ginagamit tayong mass. Pag specific, wala siyang mass. Diba? So, kailan naman ginagamit si internal energy? Internal energy ginagamit yan sa closed system. Okay? Or sa mga processes like isometric, etc. etc. Okay? So, meron daw tayong 6 na formulas. So, change in total specific energy, malaking U. Okay? We have M, CB, tapos T sub 2 minus T sub 1. Ibig sabihin itong minus na ganito, change in temperature. Okay? So CB, yung CB niyan, constant volume specific heat. Okay? So ito yung ginagamit natin. So usually sa internal energy, mga CB. Then, sabi natin ito, pwede siyang tignan na change in T. Kasi, pag change in T, hindi naman siya limited sa sub 2 lang or sub 1. Depende sa process. Pero ito yung pinaka basic or nagagamit. Then, specific internal energy, sabi natin walang mass. Okay? Ito lang naman yung pinagkaiba nila. Wala itong mass, ito walang mass, ito may mass pag malaki. Then, ito pwede rin siyang ganito. Ang maliit na U minus maliit na U. Okay? So, specific internal energy. Pag malaki naman siya, or in total, yung malalaki lang din na U. Okay? So, total internal energy, pwede siyang ma-derive or ma-solve using M times U. Itong U na to, ito yung maliit or specific internal energy. And lastly, yung pang-anim na formula niya is change in internal energy is equivalent to
Q minus WN. Q per heat, WN for non-flow work. So, paano yan? Ito kasi na-derive to sa closed system. So, titingnan natin mamaya kung paano lumabas na ganito, okay? Then, last for energy is enthalpy. We have total enthalpy and specific enthalpy. Same lang din sa concept nito. Pag malaki, total, may mass. Pag maliit or lowercase, walang mass, okay? So, we have 6 formulas under here. So, change in total enthalpy is MCP. Okay, CP naman, pag internal energy, CB. Okay? So, ito, change in lang to. So, specific enthalpy, di ba walang mass? Pares lang to, ito kasi walang mass. Okay? Then, ito pa yung formulas nila. Enthalpy is uppercase U or internal energy or total internal energy plus PB. P, pressure, B, volume. So, sa specific, ganun lang din. Pero kasi, di ba maliit to, dapat specific din to, yung maliit. Then, pag change naman, so ito, magkaroon ng change, magkakaroon din dapat to ng change para magbago to, okay? So ito galing naman to sa open system. So later on makikita natin kung paano derive ng dalawa. So punta tayo sa units. Tandaan nyo, pag units of energy, parehas lang yan sa units ng work. Okay? So joules for metric or SI, foot-pound force and BTU for English system. Okay? So tignan natin example. Diba ang work, sabi natin, ang unit niya is joules. Alam natin ang formula ng work is force times distance. Okay? So, ang work mo, joules ang unit niya. Ang force, Newton. Distance mo, meter. So, ibig sabihin yung joules is equivalent to Newton times meter. So, pag nakita mo si joules, equivalent siya dito. Now, dito sa foot-pound force and BTU, di ba sinabi natin na English system? Okay? So, kailangan alam mo yung derivation or conversion. 1 BTU is equivalent to 778 foot-pound force. So, punta tayo sa heat. Ang symbol niya Q. And ano dapat yung dapat tandaan pagdating sa heat? Pag nakabasa kayo ng word or term na adiabatic, automatically yung changing heat mo is 0. Kasi ibig sabihin ng adiabatic, no heat enters or leaves the system. Okay? So si heat, pwede daw siyang positive and negative. Kailan magiging positive? Pag sinabi yung heat is added to the system, positive. Pag negative, heat is rejected, blah blah blah. Okay? So paano ba yan? Pag sinabi na heat is added, positive siya. Pag sinabing heat is rejected, negative. Okay? So meron daw tayong 2 formulas for total heat and specific heat. So lowercase to, so ibig sabihin specific, wala na pa na tong mass. Okay? So hindi na isama to. Ito na lang. Okay? So note, tandaan nyo to ha. Ang specific heat ng water, okay? Specific heat constant ng water is 4.18 per joules per kilogram Kelvin. Okay? Paano pag English? So i-convert mo lang. Okay? Tandaan nyo to ha. Mahalaga to. Then for specific heat constant, okay? So specific heat, symbol niya silang na maliit or C. So ito yung formula niya. So changing heat, changing temperature, saan ba galing to? Ito galing lang din dito. Okay? So ito siya. So in-isolate mo lang yung C, magiging ganito. Okay? Pag constant volume, constant volume, big sabihin CB. Okay? So R over K minus 1 or ito. Di ba? Kadalasan kasi pag constant volume ginagamit natin sa internal energy. Okay? From the formula ng internal energy, ito yung isolate mo si CB, ito na siya. Now, pagdating sa constant pressure, ibig sabihin CP. Okay? Ito yung formula niya, pwede rin siyang ganito. So bakit naging ganito engineer? Di ba? Tingnan nyo to. Okay? Si K minus 1, iangat mo, bababa si CB. Okay? So magiging ganito. Pag ito, pinasok mo siya dito, okay? So magiging ganito siya, di ba? Yung K minus 1 mo naging ganito. Nagaling siya dito, okay? So makakancel, equivalent lang dito, okay? And always remember that CP, palagi siyang mas mataas sa value ni CB, okay? Tandaan nyo to ha, CP is always done greater than CB, okay? So itong CP na to, galing lang to sa enthalpy, okay? So isolate, lalabas ganito. Then sa specific heat ratio, okay, K. Di ba sabi natin, CP is always greater than CB. So, CP, mataas siya, nasa numerator. Okay? Yung mababa sa CB. Yun yung tatandaan nyo para ma-derive nyo agad to. Then, specific gas constant R, may 2 formulas. So, R, the specific gas constant, is equivalent to universal gas constant over molecular weight. Yung molecular weight may equivalent yan sa mass over the number of moles. Okay? Ang isa pang formula niya is galing sa PBMRT or yung ideal gas law equation. Then, ito daw, equivalent lang din dito. So, paano? Diba? Volume and mass. So, paano ba naging related yan? Di ba sa density? Okay? Yung volume mo nasa taas, yung mass nasa baba. So, i-flip mo lang, magiging ganito. Density mo, bababa. Ito na siya. Okay? Then, ang relationship nila, okay, para mas mabilis yung matandaan, yun ito. Di ba CP is greater than CB? So, ito siya. Tapos, CP mo may K, dito wala. Yun lang yun. So, dito sa mga specific heat, unitless, walang unit yan. Di ba? Kasi nga, constant. Okay? So, sa work, we have non-flow, flow work, steady flow work. For non-flow work, WN, okay, so summation of work from process 1 to 2 is equivalent sa integral ng P change in volume from 1 to 2. So, kailan ba nagagamit to, okay?
So kaya siya ganyan, okay, para ma-derive mo yung ibang formula sa different processes. For example, may isobaric process, isometric process. So sa isobaric, magiging ganito. Pag isometric, magiging ganito. Okay, so later on sa mga coming lessons, i-discuss natin to, okay? For flow work, WF, so ito lang siya, PB, pressure, volume. Pag nag-change, mag-change din to. So, magiging ganito lang siya. Pag steady flow work, so same with non-flow work, ginagamit din to sa mga processes, okay? Then punta tayo sa systems. We have closed and open system. Pag closed system, ibig sabihin, non-flow system kasi nga sarado. Non-flow siya, okay? So pag magde-derive tayo ng closed system or basta systems, lagi yan nagsisimula sa energy in is equivalent to energy out. So ano ba yung mga yun? So heat, KE, PE, U, so ganun lang yan. Tandaan nyo ha, KE, PE plus U plus non-flow work. Di ba closed system kaya ka nagkaroon ng non-flow work? Okay? So U or internal energy sabi natin kadalasan ginagamit sa closed system or non-flow system. While itong KE, PE, and Q, lagi yan meron. Hindi mawawala yan. Ang nagbabago lang ito, tsaka to. Okay? Now, pag ito, nilipat mo sa kabila, di ba for example, itong KE2, minus tong KE1. So, ibig sabihin yan, change in kinetic energy. Ito yun. So, kaya siya naging ganito, nilipat. Okay? Ito yung formula pag closed system. So, paano naging ganito? Di ba? Naging ganito siya pag walang kinetic energy and walang potential energy. So, two formulas. Ito, tandaan nyo ha. Ito kasi palaging meron to. Yan. Ang magbabago lang ito. Okay? Dito, tingnan natin. Ang magbabago lang itong nasa dalawang dulo. Okay? Then, closed system, tingnan nyo itong diagram ha. So, makikita niyo yung lines, yung black lines, hindi siya totally dikit-dikit. Okay? So, may ibig sabihin yan. Ibig sabihin yan, yung energy pwede siyang pumasok and lumabas, pero yung mass or matter mo, hindi siya pwedeng pumasok, hindi siya pwedeng lumabas. Okay? Then, punta tayo sa open system. Pag open system, para siyang steady flow. So, may flow tayo dito. So, ganun ulit. Diba sabi natin pag system, energy in equals to energy out. So, laging merong ito, sabi natin kanina, tsaka to. Ang magbabago lang ito, tsaka itong mga to. Okay? So, steady flow, kaya tayo may steady flow work. And meron tayong flow work kasi nga may flow. E dito sa kabila, non-flow. Now, sabi mo engineer, yung internal energy deals with flow system. So, bakit siya nandyan? Kasi itong U and WF, pwede siyang maging enthalpy na H. Okay? Ito yun. So, paano nakuha to? Diba? So, galing yan sa enthalpy na, change in enthalpy equals to change in internal energy plus change in PB. Eh, yung PB mo equals to WF. Okay? So, tingnan natin enthalpy. So, from previous, sabi natin enthalpy. Ito. Diba? Ito siya. Okay, ito. Eh, yung PB mo equals sa flow work, di ba? Asan ba yung flow work? Ito. O, di ba? So, ito. Magiging ganito siya pag transpose mo, di ba? Or magiging ganito siya. Di ba? Sabi natin yung change in H or enthalpy is equivalent dito. Ito, itong dalawa. So, pag ito tinanggal mo, magiging H dito. Okay? So, pinagkaiba lang nila dito. Okay? Ito. Ang nagbago lang to, change in yung naging change in H siya. Tapos yung non-flow mo naging steady flow work. Okay? Or pwede siyang maging ganito. Paano? Pag wala tayong KE and PE. Di ba? Magiging ganito siya. So, pagdating sa diagram, open system. So, ganito siya. Open to yung system mo. Ibig sabihin, pwedeng dumaloy sa energy, pwedeng lumabas, same with mass and matter.